Awitin po natin itong page 62, Bahay ng Diyos.
kapatid, tayo po ay nakasamang tumindig at tayo po ay nananalangin. Panginoon namin Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan po mga hamak at mga walang kabuluhan po mga alipin. Sama-sama po nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangahipapa naman ang aming mga puso. Kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Sinasamba at pinupuri ka ng bawat iya sa amin. Ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Nagkapasalamat po kami sa iyo dahil po sa maraming kabutihang at kagandahang loob na ibinigay mo sa amin. Ang aming hirang na buhay na hanggang sa mga sandaling ito ay ibinigkakaloob po sa amin. Ang pagliligtas po sa amin sa mga kapahamakan at sa mga biglang kamatayan. Ang makaraos kami sa isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Ano pat, ang lahat ng bagay na dahilan upang kami mabuhay ay pawang nagmumula sa iyo. Ang buong karapatang ito, ang buhay, ang ininga at ang lahat ng bagay na aming tinanggap sa iyo. Sapagat kami po'y mga tao na nilikha mo sa lupa, nilagak mo sa daigdig na ito, at binigyan mo ng lahat ng mga bagay. At higit sa lahat, dakilang Ama na amin pong ipinagkapasalamat at amin pong kinikilalang isang malaking utang na loob, ang salita ng buhay, ang Espiritu Santo na iyong ipinangako, na nagpapaalala sa amin ng lahat ng mga bagay na ukol sa iyong mga salita. Narito kami at natagalin namin ang buong pagkakataon at karapatan na kami muling makaharap sa iyo upang ikaw ay aming luwalhatiin at sambahin. Dahil po sa iyong kagandahang loob, dakilang pag-ibig na ipinagpindaman po sa iyong mga anak ay sa pamagitan lamang po ng ganitong paraan na magsama-sama kami, na mabuklod ang aming mga puso't damdamin, na ipakita namin ang halaga ng banal na pagkilala sa iyo. Magsama-sama kami upang ikaw ay aming luwalhatiin at sambahin. Nakilain ka namin dyan po sa iyong kabalang-balalang kay taasan. Ang aming buhay, dakilang Ama, ang aming kaisipan, ang aming pagkatao, ay di po namin maaaring mailingid sa iyong dakilang kaalaman. Ang kakayahan, ang nilalaman ng aming mga puso, ang mga bagay ng aming pag-iisip ay hindi po maaari namin maikaila sa iyong dakilang pagsisiyasa. Sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos na siyang sumisiyasat ng haka, ng tibuki ng aming mga puso, na maging nalihim na bagay ng aming mga buhay. Kaya dahil po dito, Ama, upang kami po sa hapon ito ng aming paglapit sa iyo, ay maging katanggap-tanggap na mga alipin po nasa amin ang buong karapatan na ikaw ay aming sambahin. Nawa po sa oras na ito ay igawad mo sa bawat iya sa amin ang iyong banal na pagkapala, ang iyong bendisyon, upang kami ay mapatawad, malinis sa lahat ng aming managawang mga kasalanan. Dakilang Ama, ang iyong bayan na tinatawag sa iyong marangal na pangalan ay nakadarama ng kalungkutan. Ang iyong bayan sa bansang Pilipinas at sa dako na kinaroroonan ng aming mga kapatid ay nangungulila sa pagpanaw ng aming matandang kapatid Danilo M. Santiago Sr. Ngunit sa kanya pong paglisan ay nadarama naman ng tagumpay at kaligayahan na hindi man namin siya makikita pa, ay naiiwan naman sa amin ang dakilang alaala ng tagubilin, ng pagtuturo, ng iyong mga salita na hindi mababawi sa puso at damdamin ng bawat isa sa amin. Kung kaya nakikusap kami, dakilang Diyos, na iyong pagpalain ang iyong bayan na tinatawag sa iyong marangal na pangalan. Sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang tutugon ng maselang gampaning pangasiwa sa iyong bayan, ay nakikiusap kami, dakilang Ama, na ihulog mo po ang kapangyarihan at karunungan at ang pintuan ng pagkaunawa. Maisalin ng lubusan ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa aming pagsasama-sama
sa bansang ito na aming sinilangan upang sa magitan ng aming kapatid na Ruel Santiago, ang aming matandang kapatid na manunungkulan sa gawain ito ay hindi mapupulawi sa silong ng langit ang halaala ng pagliliwalhati sa iyo, ang pakiisa sa banal na tungkulin na isinabalikat mo sa bawat isa sa amin. Lisamin namin ang buhay na ito. Ngunit babangon naman kami ayon sa iyong wangis sa huling araw, sa pagbabalik ng iyong anak. Matapos na may paghanda kami ng dakong kalalagyan sa kahariang iyong ipinangako, ay magigising kami na isang pagtulog lamang, na isang mata lamang sa iyong paningin, ay magbabagong lakas kami at kami ay babangon sa aming himlayang libingan na magkakasama lahat ng iyong mga anak mula sa aming magandang kapatid na iyong pinatulog at iyong dinala sa dakon ng pahingahang dakon, at kasama ng aming mga kapatid at ng mga nakaranas ng kamatayang pagkalagot ng hininga. Kami naman na kung namang buhay ng iyong buktong na anak sa huling araw ay iyong babaguhin, at sa isang kisap mata ay malulubos ang aming kagalakan, na ang buhay na ito na may kamatayan ay mapapalitan ng walang kamatayan, at ang katawang ito na may kasiraan ay mapapalitan ng walang kasiraan, ulad ng katawan ng aming Panginoon na mabubuhay magpasawalang hanggan. Dakilang Diyos, tulungan mo po ang aming matandang kapatid na Ruel B. Santiago at ang mga katulong sa gawain. Inaiwan sa amin ang pananagutang ito. Wala kami magagawa sa aming mga sarili kung hindi mo kami tutulungan na taalayan. Ihulog mo po sa amin ng karunungan ng iyong salita, ang Espiritu at ang hiwaga ng kaalaman ay ilaga ko po sa aming mga labi, sa aming mga puso, ay may saysay namin na may buong kalinisan at katapatan upang ang aming mga kapatid ay manatili sa dalisay na pag-asa. Ang turo na bubukal mula sa kabuhayang walang hanggan na nanggagaling na salita ng buhay mula sa langit. Na pagkain ng aming mga kauluwa ay patuloy namin na pagsama-samahan, na magputol-putol sa tuwi-tuwi na taglay namin ang kagalakan sa aming mga puso, na mag-aliw sa lahat ng iyong mga palatuntunan upang kami huwag magkasala laban sa iyo, upang aming mapanagutan ang tunay na dahilan ng pagkalikha mo sa amin ang mabuhay na may kabanalan, ang ganap na kabutihan na siyang hinahanap mo po sa aming mga buhay. Dakilang Ama, umaasa po kami na kung meron ka mang mga anak na nagtataglay ng mga mabigat na karamdaman, ang karamdaman ay pinahintulto po sa amin upang mapagsanayan. Ngunit ikaw ang nakakalam sa kaparaanan ng kaginhawahan ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang nakakalam at marunong sa lahat, na siyang nakakalam ng buhay at kapalaran ng bawat isa sa amin. Mananatili po kami matibay at matatag. Hindi po kami matatakot. Pagagaayin po ang aming mga kalooban. Patuloy mo kaming aalahanin ng iyong banal na pagkapala at gagabayan sa lahat ng araw at sandali ng aming mga buhay upang makapanatili po kami sa salita ng aming Panginoon, na magkaroon kami ng lakas ng kalooban na aming harapin ang lahat ng bagay na dumarating sa aming mga buhay, kahit pa ito'y karamdaman, kahit pa ito'y kamatayan, ay aming haharapin upang masunod namin ang iyong mga kalooban hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Dakilang Ama, umaasa po kami na sa hapon pong ito ay ganap po nakararating sa iyong banal na kitaasan ng aming mga pamanhig at pakiusap. At sa aming isasagawang pag-aaral ng iyong mga salita, na sa tuwing aming lalasapin ng tinapay ay hindi lang namin inaalala ang kahalagahan ng kamatayan ng aming Panginoon, kundi kami naman ay naghihintay na taglay ng pagtiis na darating po ang panahon sa isang pagbabagong kalagayan ng bawat iya sa amin ay mabubuhay kami nakapili ng aming Panginoon sa kanyang pagbabalik sa lupaing ipinangako sa Jerusalem na walang hanggan na nasa langit, ay aming pananahanan pa sa walang hanggan. Lubos ang aming pananalig at pananampalataya na maging ang lahat ng iyong mga anak na tinatawag sa bawat dako, anuman ang kanilang kalagayan, sa bansa na kanilang kinaroroonan, sa tahanan, na kung saan naroon ang mga
kapay namin iglesia sa kanilang mga bahay, ay nakararating po ang iyong pag-asa sa puso at damdamin ng bawat isa sa atin, na ikaw lamang ang Diyos, na ang iyong salita, sapagkat ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang iyong salita ay mananatili magpakailanman. Maasa kami na ang iyong pagkapala at bendisyon ay gagawad po sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito'y hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang ating magandang kapatid Danilo M. Santiago Sr. ay pinapagpahinga na ng ating Panginoon. Siya po ay nagtagumpay sa lakad ng buhay. Siya po ay tuturing nating bayani ng ating pananampalataya. At ang yapak na kanyang nilakaran ay magiging yapak din ng ating susunod na pamunuan sa pangunan ng ating magandang kapatid Joel D. Santiago. Malungkot man sa ating damdamin, ngunit minsan po mas mainam na hindi na nahihirapan pag may mabigat na karamdaman ng ating kapatid. Ngunit sino tayo at ano tayo para magsabi ng bagay tungkol sa ating buhay? Kundi Diyos ang nakakaalam. Diyos ang siyang nagbibigay nito, siya ang papawi nito at nagbabalik nito pagkat inaanap. Kung kaya ang bawat isa sa atin ay patuloy na matibay sa pananampalataya, sapagkat nananatili sa atin ang halaga na maunawaan ang proseso ng Diyos ng ating pagtungo sa langit. At ito'y nakabatay sa ating pagiging kaanib sa loob ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus. Magitan isang mahalagang paksa, ating pong pakinggan ang Iglesia ng Diyos na Buhay at ang mga tao dito sa lupa. Ang Iglesia po ng Diyos na Buhay ay isang organisasyon. Iglesia means ecclesia. Ecclesia ay lipunan ng mga mananampalataya sa Diyos. Ngunit, ang lipunan ito ng mga mananampalataya sa Diyos ay tinatawag sa marangal na pangalan ng Diyos na Buhay. Ang Diyos na Buhay na lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na Buhay na tunay, na pag-asa at tagapagligtas sa lahat ng sumasampalataya. Ang Diyos na Buhay na siyang tunay na Diyos ay may iglesia. At ano ang kaugnayan ng mga tao dito sa lupa? Ano po ang kaugnayan ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus sa mga tao na nabubuhay dito sa lupa? Sa Mateo 6, talatang 33, pakinggan po natin, dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa pagsisikap po ng tao na hanapin, pursuit of more, pursuit for excellence, pursuit for happiness. Yan po ang hinahanap ng tao. Paghahanap ng tao na maging ekselente. Paghanap ng tao na kaligayahan at kasiyahan. Paghanap ng tao na humaba ang buhay. Lahat pong yan ay naisin ng tao. Hinahanap ng tao. Ngunit, ano man ang pagsumikapan ng tao sa buhay na ito? Yan po, sabi ng ating Panginoon Kristo, ay dagdag na lamang. Hindi po yan ang pinaka-prioridad na dapat nating hanapin. Sapagkat yan po'y additional lang, bahagi lang ng ating buhay. Sapagkat humaba man ang ating buhay, mamamatay din tayo, maabot man natin ng ang kasiyahan, ngunit tayo po ay malulungkot. Hanapin man natin ang lubos na tagumpay, ay mabibigo rin tayo sapagkat ang buhay ng tao ay meron siyang panahon ng masasamang araw sa buhay. Sapagkat ano ang prioridad na dapat hanapin ng tao? Hanapin ang kanyang kaharian. Makatwid, ang Diyos ay may kaharian. At ang kaharian ng Diyos ay kingdom. Pag sinabing kingdom ay may king. Ang uri ng organisasyon at gobyerno ay paghahari, makahari o kingship. Sapagkat si Kristo po ang ating hari at doon sa kanyang kaharian, doon po pinagtitibay, doon po ipinatutupad, doon inihahayag yung mga tuntunin na kung tawagin ng Biblia ay katwiran ng Diyos. Paano po pinakilala ng banal na kasulatan na itong katwiran ng Diyos? Ito nga po ang salita na itinuturo sa bawat iya sa atin. Sa aklat ng Juan 7:17,
hanggang 18. Pakinggan po natin. So, ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ano po dapat natin gawin? Hanapin ang kanyang kaharian at katwiran. Ano po ba ang katwiran ng Diyos? Will of God. Kalooban ng Diyos. Bakit mahalaga ang kalooban ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Nilikha niya tayo, meron siyang will, meron siyang nais. Nating ipakita sa atin na ito ay ating magawa sa paanong paraan, sa magitan na ang nagsasalita ng sa kanyang sarili, umaharap ng kanyang sariling kaluwalhatian, na dapat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kaliguan. Paano po natin tatagpuan ang kaluwalhatian ng Diyos sa magitan ng ating pagsunod sa kanyang kalooban? Makikilala po natin ang turo. Ang turo. Bakit po mahalaga ang turo? Ano po ba yung turo? Ang turo ay yun ang salita ng Diyos. Tinatawag sa way na turo. Tinatawag po ng Biblia na katwiran ng Diyos, katotohanan ng Diyos, Espiritu ng katotohanan, salita ng Diyos, Ebanghelyo. Tinawag po sa iba't ibang katawagan. Na ang mga turo pong ito ng Diyos na ating matagpuan sa kanyang kaharian, na siya ng ating sinampalatayanan, at nang tayo po'y sumampalataya, ay tinanggap natin ang pagpasok sa kanyang iglesia, sa kanyang kaharian, sa pamamagitan ng bautismo. Marcos 16:15 hanggang 16. Pahingan po natin. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng hilapan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At tapos ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ano po ang ating naunawaan, mga kapatid? Sa buhay ng tao ay dapat hanapin dalawang bagay po ang result kung ang tao po ay mabigo na maghanap. Dalawang bagay. Dalawang bagay ang kapalarang naghihintay sa tao, ang maligtas o ang maparusahan. Ang bagsakan ng Diyos ng natawag po na nakaparusahan, na walang hanggan, nakapahamakan, o ang maligtas sa parusa, walang hanggan. Kaya ang tao po, ayon sa ating paksa, ay mahalaga na hanapin niya, na hindi siya pwedeng magwalang bahala, na hindi siya pwedeng manatili sa kalagayan na wala siyang gagawin. Sapagkat kung hindi niya magawa ang bagay na ipinagagawa ng Diyos at siya po'y mabigo na tumanggap ng tunay na pananampalataya at bautismo na siyang ikahiligtas ng tao, ang kabiguang iyon ay maghahatid sa kanya sa parusa na ilalapat ng Diyos. Ngunit paano po tayo mahiligtas? Sa pamagitan ng faith. What is faith? Ano ang tinatawag na pananampalataya na naging daan ng ating gawain ng pagsampalataya? Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Sabi po dito sa aklat ng Hebreo, ngayon ang pananampalataya, 11:1. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga kapatid, what is faith? Ang pananampalataya ay kapanatagan. Noong isang linggo po, nung 3 beses kasi kung nakarating sa matandang kapatid ng lockdown, siyempre yung talagang quarantine na enhanced talaga, ay hindi ka makakaalis. Pero dumating ang MECQ o nag-GCQ, nakapunta po ako sa Bulacan. Unang makita kami, sabi sa akin, Randy ka, mamatay na ako. Hindi ka, nakita pa tayo. Opo ka ako. Mamatay na raw po siya. Sabi sa akin na yun ay petsa na June. At
binita ko rin sa kanya ang kabutihan ng iglesia. Sa panahon na tayo po ay na-quarantine, ay hindi na-quarantine ang ating pananampalataya, patuloy tayo lumalakas, patuloy tayo sumisigla, patuloy tayo tumitibay sa pananampalataya at isang dakilang pamana at legacy ng ating magandang kapatid. Ang pangalawang, bumalik ako ay naghihina na sa pagkain. At ito pong nakaraang linggo ay tuloy na talagang nagkaroon na ng clotting ang kanyang katawan. At sabi ko nga, ay sarili ko po ay, sa loob ng pag hindi recover ang kanyang katawan, sa loob ng 2 buwan ay hindi tagal. Based doon sa nakikita ko sa mga pasyente, sa mga matatandang humina na sa pagkain, sa pagkilos at sa paggalaw. Ngayon pa man, nung mag-uusap kami at meron siyang naisabihin, ay ako naman ay ayos. Hanggang sa natawa nga po ako, ay dumi 4 sa akin. Pag yun ay dumi 4, at ang paa po ay ginalaw-galaw, panatag na panatag. Sapagkat, sabi niya, nagawa natin lahat, maayos na ang mga kapatid. Kasi ang problema po ng tao, pag ikaw'y tumanda na hindi ka namamatay, napakahirap din eh. Isipin po natin. Ang tao po, kubidad, nasa upuan ka na lang, hindi ka nakalalasan ng pagkain, hindi ka nakakaamoy ng masarap na simoy ng hangin, hindi ka na rin nakakita ng maliwanag, hindi mo na rin nakasilayan ng lahat ng mga bagay. Ang mga bagay ng buhay ay patuloy sa paghina at patuloy ang tawag nga po ng Biblia ay dumating na sa masamang araw. Mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung hindi po tayo mamamatay, paano tayo bubuhayin? Kaya nga si Kristo ay panganay sa lahat ng patay. Sa mga patay. Sapagkat siya ang unang nabuhay. Mga kapatid. Kaya sa mamamagitan ng ating pananampalataya, ang sabi po ng madalang kasulatan ay isang mata. Isang kisap mata. Tayo lang po ang nahabaan sa ating galaw at pagkilos, sa ating buhay. Pero ang lahat po ng bagay na yan ay sa isang kisap mata ay parang panandalian lamang, parang isang umaga lamang na babangon tayo sa wangis ng Diyos na ang sabi ng Biblia ay sila parang agila na pumapagaspas, sila hindi manghihina, sila magpaparod parito. Gaya ng mga anghel in a speed of light. Isang kisap matay na kararating sa isang lugar. Sapagkat tayong lahat ay babaguhin, ang katawan nating may kasiraan, ang katawan nating may paghina ay papalitan ng tagumpay. Sapagkat ang sabi ng kasulatan ay maliligtas. Para kayo, no? At para saan? Sa mga tao pong sumampalataya at nabautismo. Ang talata pong ito ay pananagutan ginampanan ng mga apostol. Ang kausap dito ng ating Panginoon Kristo ay mga apostol. Sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo. Ang tanong, nakarating ko ba si Apostol Pablo dito? Nakarating. Paano nakarating si Apostol Pablo sa bansang Pilipinas? Baka puti. Pakinggan mo natin Roma 1 at 5. Ganito po ang ating masisiguro mga kapatid. Si Pablo na alipin ni Hesus Kristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ibang helyo ng Diyos, na sa pamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol, sa pagtaliman, saan? Sa faith, sa pananampalataya, sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Ano po yung pananampalataya ngayon? Na ang mga bansa ay maghihintay ng kanyang kautusan. Si Apostol Pablo na siya apostol sa kahintilan. Apostol ng lahing mga hintil, katulad ng mga Pilipino. Hindi nakarating ng personal sa Pilipinas, pero isinulat po niya na meron siyang iglesia na doon siya tinawag. At ano po ang katangian na iglesia niya na isinulat niya na doon tinatawag ang tao maging sa lahat ng bansa sa pamagitan ng pangako ng Diyos, 1:2 hanggang 2 na aklat ng unang Korinto.
Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sosthenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Sa mga talata pong ito, ipinakita ang pagka-apostol ni San Pablo. At tiniyak din ang banal na kasulatan kung saan siya nag-apostol. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Sa makatwid ang Diyos ay may iglesia. At doon po sa iglesyang sa Diyos, ano po ang pagpapakilala ng Biblia sa iglesyang iyon na sa Diyos, na ang mga ito'y kay Kristo Jesus, na doon tinatawag ang tao na magbanal. Ano ibig sabihin po na magbanal? Gumawa ng kabutihan, gumawa ng kabanalan, gumawa ng pagtawag sa Diyos. Bakit po mahalaga yung dakong yon? Mahalaga yung dakong yon sapagkat hindi sa lahat ng dako masusumpungan yung kaharian na pinahanap. Kaya nga pinahanap, hindi mo nga masumpungan agad. Kaya pinahanap, hindi siya panglahat na makikita mo agad na karakaraka. Sapagkat kung yun ay nandyan na lang, na madali mo lang makita, na kahit sa iglesia ka pumasok, kahit saan, aral ka, makinig, at sasabihin mo sa sarili mo, ay sa Diyos na rin yun, hindi na para hanapin. Kaya, ginamit ang salitang hanapin sapagkat hindi mo nga karakarakang masusumpungan. At kaya ginamit ko ang salitang hanapin, dapat mong malaman ano ang requirement sa paghahanap. Una, merong tinatawag siyang kaharian. Sinabing kaharian po, yung jurisdiction niya ay isang close group. Kaharian. Kasi paglabas po ng kaharian, hindi na group yun. Hindi na sakop yun ng kaharian. Halimbawa po, kaharian ng Britanya, Kingdom, United Kingdom, UK. Kaya sinabi yung salitang kaharian, nagkakaisang kaharian. Paglabas mo ng tinatawag po na Northern Ireland, na hindi na sakop ng United Kingdom, kahit Ireland yan, sa labas ng United Kingdom na nasasakop ng Northern Ireland, hindi na UK yan. Ireland na yan. Ibang bansa na yan. Hindi na kaharian na nagkakaisa yan. Kingdom of Saudi Arabia, kaharian ng mga Saudi. Paglabas mo ng Yemen, hindi na sakop yun ng kaharian. Kaya ginamit ang salitang kaharian, a specific group of people with the same idea, with the same culture, with the same form of principles and faith. Kaya pinahanap sapagkat hindi kahit saan ka pumaroon, kaharian yun ng Diyos. Kaya sinasabi ng iba na hindi ka mahalaga ang iglesia, kahit saan ka ay pantay-pantay na sa Diyos, yan po ay maling kaisipan. Sapagkat kaya maling kaisipan, kung yan lahat na yun sa Diyos, huwag mo na hahanapin. Kahit saan ka masuling, sa Diyos pala, bakit hahanapin pa? Mga kapatid, ipinakikita po sa pag-aaral na itong halaga ng pagtawag ng Diyos. At tayo po'y naniniwala na ang layunin ng pagtawag ng Diyos ay makasiguro tayo sa tamang turo ng kabanalan na magre-resulta sa uri ng ugali na dapat nating sampalatayanan. At yan po ay masumpungan sa IDB lamang, Iglesia ng Diyos na Buhay, ang maliwanag na ipinangaral ng mga apostol. 3:15 na aklat ng unang Timoteo, pakinggan natin. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, tayo pang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ito po ang principles ng mga leader. Pinapaalala po nila kasi ang leader hindi po sa lahat ng panahon kasama natin. Hindi sa lahat ng panahon ay sumasa atin.
At nasa ating mga paningin. Ang ating mga leader ay umiidad, aalis. Mga kapatid, pero hindi aalis ang ating faith. Sapagkat, ang sabi ni Apostol Pablo, tapos ka na ang takbo ko. Hindi niya sinasabi dito na maaari siyang mamatay na. Pero hindi rin niya sinasabi dito na hindi pa siya mamatay. Ang sinasabi dito, merong barriers na nakahadlang upang hindi mo laging makasama ang iyong pinuno. Pero hindi mo man makita na ang iyong pinuno, hindi mo man mamasdan ang iyong pinuno, hindi mo man makasama ang iyong pinuno, hindi po malalagot ang ugnayan natin sa salitang itinuro sa atin ng ating mga pinuno. Bakit po? Sapagkat mananatili po sa atin yung ugali at kaisipan na ating gaganapin sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. At bakit po mahalaga ito? Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia, siya po ang nagdadala ng katotohanan na ating isa sa katuparan, isa sa gawa. Kaya nasumpukan natin, mga kapatid, ang bahay ng Diyos. At alam niyo po ba ang halaga nito? Ang bahay po ng Diyos, ang tinatawag po ng Biblia na siyang susi para ang tao ay makarating sa langit. Bakit po natin nasabi yan? Sinalita po ni Propeta Jacob yan. Nang si Prophet Jacob, o isa sa mga patriarkya, ay nanaginip. Nang unang panahon ay nakita niya ang halaga ng bahay ng Diyos sa buhay ng tao, kaya ito ay dapat hanapin. Si Jacob na tinatawag na Israel. At ang Israel na ito, sa panahon ng ating Panginoon Kristo ay tinatawag na Israel ng Diyos na kanyang bahay. At ang kanyang sabi, nang makita siya'y magising, sapagkat nanaginip po si Israel o si Jacob ng isang kagilagilalas na panaginip na ang kanyang dakong kinaroroonan ay ang langit at ang lupa ay nagkaroon ng hagdan na ang dulo ng hagdan patungong langit ay narito sa lupa. At ang sabi ng propeta, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba. Ito'y bahay ng Diyos. At ito, yung hagdanang iyon, yung dakong iyon, ay sumisinag ang kanyang dako at hagdanang patungo sa langit. Kaya ang salita ng Diyos na itinuro sa bawat iya sa atin na ating mapahalagahan at maunawa ang halaga ng bahay ng Diyos sa buhay ng tao, sapagkat ang iglesia ng Diyos na buhay, ito ang pintuan ng langit. Mga kapatid, na tinatawag ng Biblia na kaharian ng Diyos, na dapat ating pagsumikapan, na hanapin at iti atin ng nasumpungan. Tinuro sa atin ang ating mga magulang, itinuro sa atin ang ating mga pinuno, tinuro sa atin ang ating mga leader, na kung hindi man natin sila makakita pa, sapagkat sila'y pinatulog na ng Panginoon. Pero yung aral pong yan, ang pinakamahalagang pangyayari na ganap sa buhay ng bawat iyasari. Kaya bakit kailangan pong magsikap at hanapin ang kaharian ng Diyos? 2:4 na aklat ng unang Timoteo, ating pong pakinggan. Na siyang may ibig ng lahat ng mga tao ay makaligtas at makaalam ng katotohanan. Alin po yung katotohanan yun? Na ang tao ay dapat na maging haligi at ang tao ay dapat na maging suhay. Kasi pag nasumpungan mo ang katotohanan, itinuturing kang haligin to at itinuturing kang suhay nito. Bakit haligi at bakit suhay? Sapagkat ang katotohanan ay mananatili sa puso at damdamin nating lahat at magkapatuloy hanggang sa salin ng lahi, sapagkat tayo po ang nagdadala ng katotohanan na tinatawag ng Biblia na bahay ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay na dapat nating malaman upang tayo po ay maligtas. Kailangan po natin. Kasi hindi mo mapaglilingkuran ang Diyos na buhay
kung hindi ka member o part ng kaharian o kingdom of the living God. At sabihin mo, hindi, sa Diyos na buhay ako. Sa Diyos na buhay ako, pero wala ka sa kanyang kaharian. Mga kapatid, hindi mo magagawa ang tinatawag na paglilingkod. Basahin po natin, anong dahilan? 9:14, nakalat ng Ebreo. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Na sa pamamagitan ng walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Kailan po mawawalan ng saysay ang ginagawa ng tao? Pag ang kanyang ginagawa, pag ang kanyang inihahain, pag ang kanyang iniaalay na paglilingkod ay hindi tinatanggap ng buhay na Diyos o ng Diyos na buhay. Kaya, kausap nga ng ating Panginoon Kristo, pagdating ng araw, batay sa kanyang parabola, marami ka ang magsasabi sa araw na yon, sa pangalan ng Panginoon, magsigawa kami ng mga dakilang gawa. Sa pangalan mo ay bumuhay kami ng patay. Sa pangalan mo ay gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Magsialis kayo sa akin, magsilayo kayo sa akin, kayong mga gawa ng katampalasanan. Bakit po mga gawa ng katampalasanan? Sapagkat ang gawang paglilingkod ay hindi nalaan o naukol sa Diyos na buhay. Ang Diyos na buhay na Espiritu, ang Diyos na buhay na ang paliwanag ng mga apostol ay Ama natin, Ama ng mga ilaw, na nananahan sa isang dako o liwanag na di malalapitan at di nakita o makita man ng sino mang tao, ay isinugo ang kanyang anak. At sa pagsusugo sa kanyang anak na si Kristo, ay inihandog ni Kristo ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Ano ang nag-result nito? Nalinis ang ating budhi. Paano nalinis ang ating budhi? Nalinis ang ating budhi sapagkat na pinanagutan na tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, pinapananagutan ka ng iyong hari. Pag ikaw ay part ng kingdom, pag part ka ng bansa mo, pag part ka ng citizenship na iyong kinaroroonan. Noong araw, bilang pag-elaborate po sa kahalagahan ng kingship o kingdom, noong araw, pag ikaw ay Roman legionnaires, Roman citizen, noong early civilization, pag sinabi kang ikaw ay isang Romano, pag mamamayang ka ng Romano, ang ibig sabihin, si Caesar, pananagutan ka. Hindi pwedeng galawin yan, hindi pwedeng pasamain yan, hindi pwedeng ikulong yan, sapagkat yan ay mamamayan na may mataas na pagkatao, sapagkat siya isang Romano na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Caesar. At ang proseso pong yan ay natili sa mga superpower, sa mga bansang makapangyarihan. Hanggang sa minana po ng American government, pag sinabing American citizen, hindi pwedeng, basta lalo na isang American soldier, ay hindi pwedeng pailalim sa kapangyarihan ng anumang hukuman ng Pilipinas. Sapagkat pinananagutan niya ng kanilang kaharian, ng kanilang estado, ng kanilang bansa. Kahit ika nakamatayan, pinakailangan niyan, dalhin muna sa Amerika sapagkat mataas ang kanilang pagkamamay. Sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus Kristo, ay pinananagutan niya ang kanyang kaharian. Sapagkat tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo upang ang kanyang mga tao ay malinis. Sa pamamagitan ng precious blood of Christ, napakamahal po ng presyo. Napakamahal ng ipinangtubos sa atin na naging daan para tayo po ay lumaya. Ano po ang kalayaang dumating sa atin? Nagkaroon tayo ng kalayaang makasamba sa tunay na Diyos. Kagaya po na binabanggit sa aklat na Juan 4, ang talata po ay benefits. Dapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ang mga tunay na mananamba, ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama gayon na maging mananamba sa Kanya. Ano po ang katangian na tayo po ay
nakabilang na pinananagutan ng ating Panginoong Kristo ng kanyang mahalagang dugo upang makapaglingkod sa Diyos na buhay. Tayo po ay nagkaroon ng karapatan na maging tunay na mananamba sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba. Kaya nga po, ano dapat pagsumikapan ng tao? Ano ang dapat gawin ng tao? Ang tao po, hanapin ang bahay ng Diyos. Hanggat ang tao po ay wala ang concept at ang isipan, hanapin kung ano ang bahay ng Diyos, gawang patay ang kanya magagawa. Kahit siya po ay lumuhod at manalangin ng nakaluhod sa simbahan, na lumalakad ng nakaluhod ay walang saysay, ang kanyang iaalay na paglilingkod sapagkat itinuturing po yung gawang patay. Kahit ikaw ay manambahan, umaga, tanghali, hapon, ihalay mo ang iyong katawan, ibuhis mo ang iyong buhay para sa isang pananampalataya at isang paglilingkod. Magpasabog ka ng katawan para ituring mo na natupad mo ang gusto ni Allah. Wala rin pong saysay sapagkat ang iyong gawa ay tinuring na patay na gawa sapagkat hindi ka nakarating sa Espiritu at katotohanan. Kailan darating sa buhay ng tao ang Espiritu at katotohanan? Kung maliwanagan ka ng kanyang mga turo na ang bahay ng Diyos, dito gaganapin ang lahat ng kanyang iniuutos. Sa aklat ng Esdra 7:23, pakinggan natin. Ano mang iniutos ng Diyos ng langit? Utos ng Diyos ang bautismo. Saan ka pa bautismo? Ang sampatay, nabautismo. Saan ka pa bautismo? Hindi po ika. Nabautismohan na ako. Ng pari eh. Anong bautismo sa iyo? Beauty, bautiso, buhusan na ika ng tubig yan. Ano ika pangalan ng bata? Utos ba ng Diyos ang ganong uri ng bautismo? Kahit 1,000 bautismo ang tanggapin ng tao. Pero hindi po sa bahay ng Diyos. At maliwanag po sa atin kung ano ang bahay ng Diyos. Yan po ang iglesia ng Diyos sa buhay. At ang iglesia po ng Diyos na buhay, pinananagutan po yan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang iglesia ng Diyos sa buhay, tinatakan ng mahalagang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na sa opisyal na pangalan, iglesia ng Diyos sa buhay, kay Kristo Jesus. Pakinggan po natin. Ito nakasulat sa aklat ng Gawa 4:12. At sa kayo namang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan. Mahalaga po ang pangalan. Nang makita ni Apostol Juan ang mga ang katangian sa kanyang sa pulo ng Patmos, sa pangitain, ipinakita sa kanya sino ang maliligtas? Ano ang katangian ng taong maliligtas? Ang nakita ni Apostol Juan sa kanyang pangitain ay pangalan na katatak sa mga maliligtas. At ano po yung pangalang yon? Sa 14:1 na aklat ng Apokalipsis ay sinasabi doon, tumingin ako. Ano siya tumingin? Ano ang nakita niya? At narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya ay 144,000. May pangalan niya sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Walang kaligtasan kay Muhammad. Sapagkat si Muhammad ay hindi pagpapatuloy ng pagkasugo ng ating Panginoong Kristo. Sinasabi po nila na si Muhammad ang huling sugo matapos na si Isa bin Maryam. Sapagkat sa Arabic, Isa o Yeshua o si Jesus na anak ni Maria ay isang propeta na ipinanganak as a pure boy. At pagkatapos nito, sabi ka ni Isa bin Maryam na si Jesus na anak ni Maria, meron siyang hahalili sa kanya na gaganap ng isang kaharian na ibibigay sa ibang kaharian. At yun ang basis. Pero magkaiba po sila ng methods of teaching. Si Kristo sa kapangyarihan by the power of the word. Si Muhammad throughout the Islamic history, not by power of word, but the power of sword.
Not sword, but word. Sa turo, hindi sword. Hindi political army, hindi political kingdom, hindi political strength o economic strength ng isang kaharian. Ang tinuturong kaharian ni Kristo ay kaharian ng Diyos sa langit, sapagkat ang daigdig na ito po'y wawasakin at darating sa isang wakas. Darating ang panahon ng Armageddon at babalik ang ating Panginoon upang malubos ang kahatulan at magsimula ng panibagong kalagayan ng daigdig. Na dito sa daigdig ito, sa loob ng 1,000 taon, ay kwa-quarantine po tayo. Sabi ka ni Badante, kwa-quarantine. What is your basis? Ano ba ibig sabihin ng quarantine? Sa anong paraan hindi mapasok doon ang anong bagay na masama? Basahin po namin sa Biblia. Sa anong paraan, hindi mga bagay na karumal-dumal ay hindi mapasok doon sa loob ng 1,000 years. Ang tawag po ng Biblia doon, kampamento ng mga banal. Dito rin po sa lupang sunog. Kasi pag dumating si Kristo, masusunod yan ang lupa. At dito rin sa daigdig, may dako dyan na pagsasama-samahin ang kanyang kingdom nation sa 4 na sulok ng hangin na meron mga tao sa bawat bansa. Ay babaguhin tayo. Ang matandang kapatid na pinapagpahinga ng Panginoon, ang ating mga magulang na tinatakan ng mahalagang pangalang ito, at tayo, dinat ng buhay, ay mabubuhay na hindi na makararanas ng kamatayan. At mula po doon, mga kapatid, after 1,000 years, na tayo po ay nasa kampamento ng mga banal, ay bababa ang new heaven and new earth upang tayo ilipat at tayo sa Panginoon magpakailanman na tinatawag natin na pangalan na dito sa silong ng langit ay walang sukat, ikaligtas. Kaya ng pangalan? Pangalan ng Kordero, Heso Kristo o Kristo Jesus. Hindi ka, ang pangalan lang namin, na iglesia lang kami ni Heso Kristo. Wala kaming pangalan. Pangalan ni Heso Kristo nakatatak sa amin. Kami pangalan namin, Diyos lang. Pero sabi po ng Biblia, nung makita ni Apostol Juan, yung halaga ng pangalan nakatatak, eh hindi lamang ang pangalan niya, kundi ang pangalan ng kanyang Ama na nasusulat sa kanyang noo. Ano po yung pangalang yun? Siya dos na aklat ng Apokalipsis. Nakita ko ang ibang anghel ng mga sikatan ng araw, taglayan, tatak. Yung pangalang yun. Ano yung tatak na yun? Tatak ng aral ng Diyos. Pero ang insignia na nakatatak, Diyos na buhay. Diyos na buhay na nasusulat sa kanyang mga noo. Kaya mga kapatid, bakit tayo nakasisiguro? Na yung pinananagutan ng ating Panginoong Heso Kristo ay tinatawag ding Iglesia ng Panginoon. At ang Iglesia ng Panginoon, Panginoon na may dugo. Wala na pong problema dun eh. Panginoon na may dugo. Sabihin natin, sino may Panginoon na may dugo? Di si Kristo. Kaya ang tanong, alin po yung Iglesia ni Kristo na pinananagutan niya? Maunawaan po natin kung alin ang tunay na Iglesia ni Kristo. Ang tunay na Iglesia ni Kristo ay sumasampalataya na si Jesus ay Kristo na. Bago pa isugo sa lupa. Sumasampalataya tayo sa tunay na Iglesia ni Kristo na si Kristo ay anak na ng Diyos na hindi pa siya nagkakatabang tao. Kaya sa 20:28 po na aklat ng Gawa, mga kapatid, sapagkat may pangalan po ni Kristo, may pangalan ng Ama. Natawag na Biblia na Iglesia ng Panginoon. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ito po ay pahayag ni Apostol Pablo sa pulong ng Council of Bishops sa sa Miletus o sa Mileto. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanya ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ang Iglesia ng Panginoon. Sino yung Panginoon? Si Kristo. Ano pong sabi ng Biblia? Ang Iglesia ng Panginoon o Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano po masama ba? Ang masama, mga kapatid, ay gawin mong pangalan ng Iglesia ng Panginoon, yan ang opisyal na pangalan. Sapagkat ang tunay na Iglesia ni Kristo o ng Panginoon, mga kapatid, ay tinatawag
na iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pasinin niyo po ang talata ng Biblia. Dito po, pag iglesia ni Kristo lang, o iglesia lang ng Panginoon, o iglesia ni Yeso Kristo, may prod. Papasok po ang prod pag ginamit mong opisyal na pangalan. Ang ownership ay nakabatay sa pagmamay-ari. At kung sino po ang may-ari, ay merong naganap na bilihan. Tama po ba? Mga kapatid, pag ikaw ay nagmamay-ari ng isang bagay na ang nagbili, siya ring bumili, malaking problema nun. Meron ikang katiwalian dyan. Yun ikang bumili. At binilhan, siya rin. Nangyayari po sa daigdig yan, di ba ba? Ang tawag po dyan ay katiwalian, ang bilihan. Yung bumili, siya rin ang nagbili. Kaya pagdating po sa hukuman, null and void yung bilihang yan, sapagkat hindi na pwedeng ang bumili, siya rin binilhan. Ang sabi po ng Biblia, binili niya ng kanyang sariling dugo yung iglesia ni Kristo o iglesia ng Panginoon. Ang tanong, alin ang iglesia ni Kristo o ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo? Sabi ng kasulatan, 5:9 na aklat na Apokalipsis, ganito po ang nakasulat. At sila'y nag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay. Binili mo sa Diyos. Sino ang bumili? Si Kristo. Alin ang binili? Sa Diyos. Yung iglesia ng Diyos na buhay. Kaya, nung mabiling niya sa Diyos, naging kanya. Naging kay Kristo Jesus ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika, bayan at bansa. Kaya kung opisyal na pangalan ng pag-uusapan, hindi pwede iglesia ni Kristo. Ang iglesia ay kay Kristo na siya rin ang bumili. Dahil opisyal. At hindi rin pwedeng solo Diyos o iglesia solo Diyos. Kagaya po ng ginagawa ng iba, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siya rin ang Diyos. Bakit po? Siya na ang Diyos na may-ari, siya pa rin ang Diyos na bumili. At lalo pong malaking kamalian ang gramatika ng Biblia sa salitang iglesia ng Diyos kay Kristo na ang Diyos ay siya rin Kristo. Bakit po? Sapagkat hindi dapat gamitin ang salitang kay. Sa gramatika ng Biblia na ginagamit ang salitang kay, iglesia ng Diyos kay Kristo, hindi po si Kristo ang Diyos na tinutukoy na may iglesia. Sapagkat ginamit ang salitang kay. Dapat doon iglesia ng Diyos na si Yeso Kristo. Kung ang pag-uusapan po ay kung talagang solo Diyos. Iba nga po yung bumili sa binilhan Binili ni Kristo sa Diyos. Kaya hindi siya ang Diyos na manalalang. Siya ay anak na upang mapalaya ang tao at makabahagi ng kaligtasan, kinakailangan pong kasangkapanin niya ang kanyang mahalagang dugo upang ang iglesia ng Diyos na buhay ay mapanagutan ng ating Panginoon sa Kristo. Upang ang bahay ng Diyos na dapat hanapin ng tao ay mapanguluhan ng ating Panginoon sa Kristo at ganap na maitatag sa daigdig. Kaya tinatawag sa mahalagang pangalan, Diyos na buhay, at Kristo Jesus, 17:9 na aklat ng Juan. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi yung mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila ay iyo. Ang iyo ay akin, ang akin ay iyo, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. Kaya, kung ginagamit sa 20:28 na iglesia ng Panginoon, hindi tinutukoy po doon na pangalan. Tinutukoy po doon yung kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Na yon ay kay Kristong iglesia, na yon ang sa Diyos na iglesia. Kasi po, yung 2028 na yan, matatalos sa formal debate yan ng INC. Una, ang paraan. Paggamit ng Biblia, isang paniniwala lang, hindi maraming akala. Pag nagkaroon ng maraming akala, maraming Biblia gagamitin ng INC. Maraming Bible. Ayaw nila po ng single Bible lang. Sapagkat pag nahanap mo yung Lamsa version ng 2028, ang sinasabi doon, take it therefore yourselves and all the flock
in which the Holy Spirit had made you bishops or overseers to feed the church of Christ, which He purchased with His blood. Ingatan niyo ka ang inyong sarili na dito hinirang kayo ng Espiritu Santo na makatiwala upang pakanin ninyo ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Pag alam sa version ng pakikinggan natin na sinasabing Iglesia ni Cristo ang binili, at wala naman pong problema doon. Ang problema po doon yung paggamit ng salin. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo, yun nga ang Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Ano ang malaking problema ng mga iglesia na nagsasabing opisyal na pangalan kay Kristo sa paggamit ng 20:28 ng Lamsa? Sa Lamsa version, ay sinasabi po sa 2:3 ng Titus o Tito na hintayin ang mapalad na pag-asa. Sabi sa Lamsa version na yun, ang pagkapakita ni Hesus Kristo. Ang sabi sa version yun, si Hesus Kristo na ating Diyos. Sabi ni Lamsa, si Hesus Kristo na ating Diyos. Laki problema. Doon pala sa ginagamit nilang salin para nakapalitaw ang opisyal na pangalan, si Kristo ay Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po lahat ng nagsasabing nasumpungan nila ang tunay na iglesia ay tunay na. Sapagkat hindi po nagkaroon ng katangian ng pangalang bahay ng Diyos. Tayo po ang nakasumpong nito. Tayo ang nagdadala nito. Tayo ang nananagutan dito. Tayo po ang magsisilbing haligi nito at suhay nito dito sa bansang Pilipinas. Mawala man tayo in the near future. Pag ganyan po ang buhay, may darating, aalis. Pero hindi mawawala ang faith sa puso at damdamin ng mga kapatid sapagkat nakaugat na sa ating pag-iisip at pagkatao ang halaga ng pananampalataya na dito po ay may kaligtasan. Dito po ay may kaligtasan sa bahay ng Diyos. Nagaya na pinagkapasalamat ng ating mga kapatid na Apollo Manggubat sa pagsapit ng kanyang 13 taong kaarawan sa lahat ng pagkapala, ng mga pagkapala mula po sa lokal ng Makati City. Nasa ilalim pa rin po sila na enhanced na MECD, modified. Ako po na-try ko mamaya na lumabas sa area ng modified. Mga kapatid, sapagkat siyempre, ang maranda po natin well, una-una, ay hindi naman niya alam na pupuntahan siya ng mga kapatid. Maraming kapatid na gusto pumunta po ika kami. Wala kang problema, pero hindi ko po masasagot kung makakalabas kayo ng Bulacan. Sapagkat nung hindi pa nagka-quarantine, ang ating gobernador, ito sa Nueva Ecija, naglagay na ng mahigpit na checkpoint pagpasok ng Nueva Ecija. Pumunta mo ng Bulacan, makakapasok ka. Pero paglabas mo at pumasok ka ng Nueva Ecija, hindi ka makakapasok sa Nueva Ecija. Bakit? Kinakailangan meron kang travel pass, purpose. Ngayon po ang problema sa panahon ito, ngayon pag may namatay, ang lagi kasi COVID kaya. May kamag-anak po kami sa Rahal, mga bulaklak doon. Binabalitan may COVID sa may lugar ng Sinagingan, kung tawagin. Hindi pala, patay pa. Buhay pa. Yung barangay, nilockdown na yun. Lugar ng Sinaging na yun Dahil yung kamag-anak ng nanay ko, nalahi ng bulaklak, na-COVID. Kasi ngayon, pag napunta sa ospital, ikaw ay sinipon, namatay ka, sa ganitong panahon, ang katwiran ng tao, COVID. Mga kapatid, wala po tayong magagawa sa ganung pag-iisip. Ang sinasabi natin, may COVID ka o wala. Sapagkat yan naman po ay dumadapong sakit. At makare-recover din naman ng sino mang tamaan ito pag niloob ng Diyos. Mga kapatid, siyempre, natural po na tayo nag-iingat. Pero sabi nga ng mga negosyante, matuto tayong mabuhay sa pandemic. Problema po, gasarado na lahat ng Jollibee. Balita ko, lahat ng Jollibee, 235 outlets ang Jollibee, sasarado na. Sabi nila, kasi tinamaan daw ng matinding recession dahil sa mga pandemic. Kaya issue rin po yung usaping pang-ekonomiya. Pero tayo po, hindi tayo, nag-iingat tayo. Kaya na nga po, nung nag-bautismo, lahat ng mabautismo, ano muna kayo na
spray muna kayo. Pati paan nyo, spray yan. Kasi paggamit ng ang swimming pool, talagang pinahintulot ko sa IATF. Swimming pool yung ating gagamitin. Pwede ba tayo mahadlang ha? Hindi na pwede tayo mag-bautismo na walang tubig. Ang solusyon lang dyan, very simple. Ha? Lahat ng mabautismo bago lumusong sa tubig, spray. Yan lang po yun. Social distancing. Ha? Pero, ang ating po nakikita dyan, mga kapatid, susubay po tayo sa pandemyang ito at hindi tayo dapat lubusang mag-alala. Dapat tayo mag-ingat. Lalo na yung ating mga elders. Ingat po kayo. Ang mga kabay naman, tuloy din sa trabaho. Palakasin natin ang ating katawan. Pero kung sabi ng Diyos, mahinga ka na, ano ba magagawa natin? Hindi ba Diyos na nagbibigay ng buhay? Ng lakas, ng hininga, at ng lahat ng bagay? Kung sabi ng Diyos, mamahinga ka na, may magagawa ba tayo? Mga kapatid, wala tayong magagawa. Kaya, hindi, kung may karamdaman na umiiral, mawawala tayo ng pag-asa at lubos na tayo matatakot. Kasi pag natakot ka, hindi ka gumalaw, na-apekto ng economic performance ng iyong buhay. Kaya maging ang DepEd po, tuloy na tuloy, ang pasok. At yan ay opportunity rin sa iba Napakaraming ba ang kailangan yan envelope with handle. Umorder na ako sa China magkakaubusan daw Ako po kasi yung asawa ko supplier ng envelope with handle. Ang problema, yung notebook, pag hindi binibili, baka pwede naman. Sabihin niyo kay Secretary Iling. Ba't ba Secretary Iling Briones? Ba't ba Iling? Iling daw kasi na Iling O Lilia. Ano mga ano? Ay, ikaw mga madama na notebook. Lila. Kayo po ating mga kapatid nasa rice production o rice business. Nakita ko po, inaabot kayo ng hapon kapatid na Rolly Mukhang lumalakas na. Ayaw na ibigay ng gobyerno Nang sabi, wala na rin pondo. Okay, lalabas pa tayo. Kung hindi tayo lalabas, paano nakakainin ng ating mga kababayan? Tayo ang mag-i-deliver ng bigas sa kanila. Kaya mga kapatid, gano'n lang po yun. Ang ating mga kapatid, wala ka ba na Evelyn, na Rickson Signo, kapasalamat sa Diyos dahil lang po sa kagandahan loob, kaligtasan, at mga pagkapalalong higit sa pagkasilang sa Espiritu, kalakip ang kaarawan, sa laman, ni Evelyn, at sa pagbuti ng karamdaman ni kapatid na Rickson Signo. Kapatid na Christian and Sis Christine Rom, na pagsapit ng kanyang 23 kaarawan at sa mga pagkapala ng Panginoong Diyos. Kapatid na Renato Rom, pagkalikas sa aksidente, muntik ng mag-grinder ang kamay. Brother, may solusyon ako sa grinder. Huwag mong gagamitin ng grinder pag puputol ka ng bakal. At pag pumutol ka ng bakal, nagamit ang grinder, unti-untiin mo lang. Marami akong nakita pumutol ng grinder. Ginamit sa kahoy. Napakapanganib yung grinder. Pag yan ay nawala sa hulog ng higpit, dahil naipit, yan igagalaw. Yung may hiwa ka. Yung tauhan ni Kaban na Bongbong ginamit sa maling parang ng paggamit, medyo lumakas ang loob. Bumitaw. Gumulong din sa ganari Ito tumama sa pae. Tapos yung laman sa pae. Kaya, ang mahalaga lang si kapatid na ano mga lugar na tinamaan na yun? Kabayad na Renato. Baka pwedeng sa akin ka na muna. Sila kapatid ng Marlon na-lockdown sa Cavite. 2 linggo na sila nasa Cavite. Sa lugar ng Imus. At sila'y hindi nakakalabas doon, pero balita ko mayroon pa namang sinaing hanggang mamaya. Gayon pa man, ang ating kapatid na Renato ay ligtas. Ito na po talaga. At huwag ka titigil sa trabaho, manghihina. Anong ginagawa natin? Pagpatuloy, pag gumaling, diretso ulit. Yan po ang damdamin ng ating mga kapatid. Iniwala tayo na ang buhay galing sa Diyos. Nakasulat po yan sa aklat ng Gawa. Ito po ang ating may siguro, Gawa. 17:24, ang Diyos nagawa ng sanglibutan at ang lahat ng mga bagay na narito. Siya palibhasa, Panginoon ng langit at ng lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin siya pinagilingkuran ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya nangailangan ng anumang bagay.
Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng mga bagay. Kaya, kung meron bang panganib na dumarating, hindi tayo matakot. Sa anong panganib ng buhay? Kinakailangan natin mag-ingat. Pero hindi natin pwedeng magpubli sa takot. Sapagkat pag hindi mo inilaban, hindi mo hinarap yung takot na dumarating sa buhay na ito, mawawala ka ng pananampalataya sapagkat ayon sa Biblia, ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng mga bagay. Kaya mga kapatid, huwag po tayo mainiwala. Sabi-sabi, namatay ka sa COVID. Kahit po sa lugar ng San Rafael, San Rafael, mga kapitbayan, mga taga ron, talaga naman, walang painiwala sa lahi ng Santiago. Hinigang si Kapitan Danilo, namatay ka sa COVID. Hindi ako pinagbabalita doon sa San Rafael. Sabi ni Kapitan Danilo, okay lang natin, huwag sila magpunta. Mga nagsasabi, may COVID ka, may COVID. Una-una, hindi man sila makakaisa sa pananampalataya. At kung ang tao po ay may COVID, so what? Si Ogie Alcacid din nagka-COVID. Nasaan si Ogie Alcacid? Si ano ba nangyari doon? Si Babulga. Na-COVID din daw yun eh. Ang dami po. Pagdating po ng panahon, yung COVID, parang na lang ano yan. Parang lang trangkaso lang yan. Pagdating na araw, pag meron na raw vaccine. At ang vaccine na ito, pero pinag-uusapan pa rin na ito ba'y marami po sabi-sabihin na yan ay part ng tinatawag na genetic mutation na ginawa ng mga bansa para ito ay lumawak. Pero sa Dubai, meron na raw vaccine at ang halaga nito, siya sabi na halaga eh, para i-prepare. 1/5, isang turok. Yung hipag ko, kailangan mapunta sa Nueva Ecija. Hirap na kami dito. Puro kami na lang binibilan ng handle, ng notebook, baka pwedeng umuwi ka na dito. Umuwi raw siya dito pag wala ng vaccine. Pag may vaccine na raw, saan siya uuwi? Talaga po, minsan vaccine, yan ang hinihintay. Kung meron yan, may hindi. Kapatid. Pero marami namang umiiwas sa matulungan, baka ika parang dem vaccine yan. Vaccine niya para namang may epekto naman sa iyong katawan. Kaya mga kapatid, gano'n lang po ang gagawin natin. Huwag tayo matakot, mag-ingat tayo. May alcohol tayo, social distancing, face mask, at i-require na rin daw po na magkaroon na ng face shield. Umorder na po ako sa China ng isang takot na face shield. Hindi pa dumarating. Mga kapatid. Gano'n lang po. May solusyon naman dyan. Pag wala, yung Wilkins, putulin niya, saka lagyan niya ng alambre, ganun yun. Pwede na rin po yun. Shield na rin yan. Lalo-lalo po yung mga kabanandeng nasa hanap buhay, sa palengke, kayo ay tinutulog ng frontliner kasi kayo ang kapatakbo na economy, ay mag-ingat din po tayo. Sapagkat sabi naman ng Diyos, mag-ingat ka, iingatan kita. Ang matatanda ay ang mga bata talagang nanatili pa rin sa kanilang tahanan. Ganun po, tayo mag-ingat, pero huwag tayo matakot. Sundin natin ang mga sinasabi na ating pamahalaan. Gawin natin ang narapat, magpalakas tayo ng ating katawan. Kapatid, agapan natin ang ating karamdaman. Kasi ang karamdaman, part ng katawan niya. Sinisilipong ka, minom ka ng vitamins, palakasin pa natin, exercise tayo, at panalangin tayo lagi. Ngayon, ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Pag sabi ng Panginoon, sabi nga sa matanda, isang araw po nalangin ako, pag ginawahin niya na po, ano po yung paraan ng kaginhawahan. Kasi pag matanda ka na, may karamdaman ka, mas mabigat po eh. Kaya minsan mga ganda mabilis. Na parang namahinga ka lang, umalis ka lang, pero punta ka lang sa isang lugar na nagtitira ilang palon na hindi ka na makikita. Mas mainam po yun. Kesa yung makikita mo ang iyong magulang na nakaratay sa balig ng higaan, na naghihirap, naghihingalo, na umabot ka na hindi ka naman malagot-lagot. Mabigat din po yun. Mga kapatid, kayo pa man, hindi kayo pwede magreklamo. Ano man ang dumating sa atin, harapin natin sapagkat meron pong wala hanggang buhay, meron pang gising. Parang maghapon lang. Pag niya, kay limutan ang bagay nito na 1,000 taon sa tao ay katumbas lang
ng isang araw. Kaya ang ating mga kapatid na Apollo, na kapatid na Evelyn at Rickson Signo, ang kanilang tahanan, sina kapatid na Christian and Sis Christine Rom, kapatid na Renato Rom, ay tanggalin pa rin nila ang buhay at lakas at ang pagkakataon na pinagkaloob sa kanila ng Diyos na harapin ang hamon ng buhay na hindi sumusuko ano man ang dumating dito. Tandaan natin, Diyos ang nagbibigay ng buhay, hindi ang sakit. Hindi sila ang magdadagdag o aalis dito. Diyos ang nagbibigay ng buhay. Pag ayaw na ng Diyos na mabuhay ka, meron at wala kang COVID, patay ka. Kaya nangyayari nga ngayon, yung namamatay sa ibang lugar. Ang problema kasi walang doktor, walang gamot. Ayaw na ng doktor manggamot. Kaya marami po ngayong mga matatanda na nagkakaroon ng komplikasyon dahil sa walang attendance ng doktor. At ang problema ngayon, talaga marami ng health worker natakot na sa nangyayari dahil nga yung overcapacity. Kaya idiniglar na ating pamahalaan na another MECQ, pero talay ko, ididiretso yan eh. Tingin ko lang eh. Dahil sa ang sinasabi na po ng mga implementers, mga generals, na humahawak nito, hindi kaya sa loob ng 2 weeks ang MECQ para iayos ang system ng gobyerno. Mga kapatid, sa bagat ng overcapacity na. Ngayon pa man, ang paraan po na maitutulong natin, kung hindi naman tayo kailangan lumabas. Huwag po tayo lumabas. Hindi kailangan. Pumunta ka lang sa Jollibee para lumabas, wala nang Jollibee. Marapit na magsara. Sabi po nila, malapit na. Sabi nila. Humihina na ang negosyo. Pag nawala na McDonald's, Jollibee, lalo pong lulusog ang mga Pilipino. Sapagkat puro cholesterol ang dala nito sa buhay ng mga Pilipino. Bubuhay na lang tayo dun sa ano meron tayo. Mga kapatid, hanggang dito po at ako po ay ipilitin kong makalabas sa quarantine area ng Bulacan. Pagka pinangaw ng Bandarwel na ako'y paroroon, pilitin ko po makalabas. Pagkat kung lulobin ng Panginoon, mag-service po kayo mamaya. Kinausap ko na rin po yung ating OBS at IDB Tech Team na magkakaroon po tayo ng services. Wala po schedule eh. Kasi kaya wala pa schedule dahil kung sa ganitong panahon, hinihintay pa ang gobyerno, ano ang gagawin, ano yung proseso, pagbuha ng permits. Pero ang ano ko, hindi ito magkatagal. Mga kapatid, mabalitaan niyo po ano ang magiging update tungkol sa ating mga kapatid. Pero sa bagay yan, kasi siguro tayo, hindi makapaparoon ang lahat na may gusto. Kung paroroon po kayo, makararating kayo. Hindi ko lang po tiyak kung makakauwi kayo. Tulad ng isang tauhan ko, umuwi. Sa San Ildefonso, wag kang umuwi. Umuwi. Hindi na makabalik. Dahil sa wala, kinakailangan pa raw ng swab test, ng permit, o ano-ano. Ngayon, kung hindi po nakauwi, hindi magkapa-swab test ako. Ganun lang po yan. Pero uuwi ako. Ako po'y pumunta. Dahil yan po ay bahagi ng ating pungkulit kampanin, mga kapatid. Kaya nagkapadala lang tayo ng ating mga mensahe, ng ating pakikiramay sa kabayan na Ruel at ang kanyang pamilya at ang ating mga kapatid. At maging sa paggamit po natin ng technology, makapanood naman natin ito ng maayos. Ang mahalaga ay tagumpay tayo. Sabi nga ng matanda, mahal natin na iglesia, nilisan po niya ang ating pagsasama-samang ito, pansamantala, na maayos, ang lahat ng bagay ay in order, governance in order, ang ating pamunuan ay nasa kaayusan, ang transition of authority ay in order. Ginawa po natin at ang magandang kabayan na may kaayusan at karapatan ng lahat ng mga bagay. Kaya naman ang IDB lalo lumalakas, tumitibay at patungo sa dako ng kanyang pagkatagumpay. Hanggang dito po at sa bisa ng karapatan na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang mangaral na kinakasangkapan, kabay na Apollo Mangguba, ang mag-asawa ng kabay na Evelyn at kabay na Rickson Signo, kabay na Christine at Christian Rom,
at kapatid na Renato, tanggapin po ninyo ang basbas, ang pagkapala, nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kinakasangkapang mga mahal. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Mga kapatid, tayo po ay sama-sama mindig at tayo po ay manakalan. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali pong ito, dakilang Ama, matapos po namin mapag-aralan ang gintong butil ng iyong mga kautuhan. Loobin mo, Panginoon, naway matala ng malalim sa liha ng aming mga puso. Ito po'y aming malakaran at maisakabuhayan habang pinautang po kami ng buhay at mga kalakasan. Salamat po ng maraming sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat iya sa amin. Hanggang sa mga sandaling ito ay nasa amin ang kahalalan at karapatan na maging iyong kaharian dito sa lupa, parang nang sa langit, sa pamamagitan ng iyong kalooban at mga salita ay ibinamon mo po kami sa bansang ito na aming sinilangan upang maging haligi at suhay ng katotohanan, upang manambahan na may kaganapan sa iyong banal na harapan. Dakilang Ama, dahil po dito niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin nang naayon po lamang sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos, ikaw ang may hawak ng buhay, ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Dahil sa iyo ay nabubuhay kami, at dahil sa iyo ay mamamatay kami. Kung kaya at patuloy mong alisin sa amin ng pangamba at takot, ang pag-alala at ang kawalan ng pananampalataya. Ipagkaloob po sa amin ang kaligtasan at panatilihin po kami na maingatan namin hindi lamang ang aming kaluluwa at espiritu, kundi ang aming pangangatawan, upang ito'y mananatiling malusog at tagalin namin ng buong lakas na nagmumula sa iyo, magagawa naman namin na may buuring kalakasan at kahusayan ang pagsambang hinahanap mo po sa buhay ng bawat iya sa atin. Dahil po dito, Ama, tulungan mo po kami. Higit sa lahat sa dako ng aming kahinaan. Layo po kami sa mga tukso at mga panganib na maaaring kuminsalan ng aming mga buhay at ng aming pananampalataya. Loobin mo po, Panginoon, na habang nabubuhay kami ay masunod namin ang iyong mga kalooban, upang kami naman ay magmana ng iyong pangakong buhay na walang hanggan. Narito po ang iyong mga anak na nagpapasalamat. Sina kapatid na Apollo Mangguban, kapatid na Christian ng Christian Rome, kapatid na Evelyn at kapatid na Rickson Sr. Narito rin po ang aming kapatid na Renato Rome. Sa iba't ibang kadahilanan ng kanilang pasasalamat ay isang bagay po ang nasa kanilang mga kalooban. Kilalanin nila ang iyong mga kabutihan at kagandahan at ipagbunyin nila ang kahalagahan ng kanilang iniaalay na pasasalamat na ikaw ang Diyos na buhay. Ang buhay na Diyos na siya nagbibigay ng lahat ng bagay at patuloy na gumagabay sa buhay ng iyong mga lingkod. Dakilang Diyos, ariin mo po na isang samyong nakalulugod sa iyong banal na kaitaasan ng kanilang mga alay. At manatili ito sa kanilang alaala na sa tuwi-tuwi na at dumarating ang ganitong pagkakataon ay maging kasiyahan nila maglingkod sa iyo, ang pumuri at lumuwalhati sa iyong banal na harapan. Dakilang Ama, kami na nabubuhay at natitira sa huling kapanahonan ito ay tuloy na walang magagawa kung wala ka sa aming buhay. At kami patuloy mong kahabagan, patuloy mo kaming kalingain, tulungan at gabayan. Igawad po sa amin ang lakas ng aming mga kalooban at espiritu ng pananampalataya na matagalin naming mahigpit sa aming mga buhay, upang anuman ang pagsubok sa aming dumating, kahirapan na aming harapin, maging kamatayan man na aming sapitin, ang tatak ng iyong mahalagang pangalan sa aming pagkatao, ang Diyos na buhay at Kristo Jesus, na siyang bayang tinatawag sa iyong marangal na pangalan, itinatag mo po sa aming pagsasama-sama sa loob ng iyong kaharian. Ay huwag pabayaan mawala pa sa aming buhay, kundi ito'y aming mapanatilihan hanggang doon sa oras ng aming mga kabatayan. Maasa po kami ng iyong pagkapala, banal na bendisyon ay ginagawad po sa bawat iya sa amin. Pinatawad na rin po kami sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkukulo. At ang lahat ng hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas.
ating awit sa atin. sa aking mga kamay, ang naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Nagkaroon ng isa ng ating magamit lamang po ng mundukang pangasiwaan. Lahat-lalay kahit kalaganap ng mga banal na mga tuwiran, kung dito po sa silaw ng langit. Hindi mapupula yung mga labing pupurit at dakila habang pinawaran po kami ng mga buhay at mga Panginoon naming Diyos na magpagarihan ka po sa lahat. Lubos ko ang pagtitiwala na sa latin ito, gayon din ang nakaya ng handog ng mga anak mo. Nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masarap at sa minukalugod sa iyong kaitaan. Opo. Magsilbing pa ang kapit dahil po sa aming mga nagawang pagkukulang at mga pagkakamali kung manahin po namin ang pinapangakong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos na magpasalamat ka po sa lahat. Hindi po namin makalimutan kailangan sa iyo kaming yung mga anak na kinakasangkapan sa dakilang gawain ito. Abay pagkakalooban niyo po sana kanyang Panginoon ang pagkakataang kasangay lamang po ng banal na kalooban upang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkulin ni Ata mo sa aming mga buhay. Lahat po ito ay aming hiling at pinagsasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming mananakaw si Kristo. Doxology ang mga kapatid. Pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga bangaran, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig na misamang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu na maghari sa ating mga puso, wala ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, namaya po kung may pagkakataon at nabigyan tayo ng pagkakataon, kakaroon tayo ng service, necro-service sa ating mga kapatid. Iayos po yan ang ating IDBCJ Tech Team. Mamaya po alas 8 ng gabi. Nais ko po rin babalita ito sa ating mga kapatid na nakahanda na sa bautismo. Dito po sa Nueva Ecija, natapos na kami sa gawain ng bautismo. Yung ating mga kapatid sa Cavite, under MECQ sila, balita ko,
ay i-schedule na lang pag lumuwag na ang quarantine. At kami naman natin sa Batangas ay sa Balaya, nandun naman ang Baptisterio, nakipag-unayan na rin po ibang kapatid kung ano ang mga pamaraan kapag binigyan tayo ng vulnerable na ma-relax. Schedule natin kung kailan maluwag ang mga manggaw at mga kapatid sa lugar. Pero dito po sa Nueva Ecija, nagampanan po namin itong kapatid po, itong kauluwa. Ito, ang siyang tumanggap ng bautismo kanina, tanghali, tapos ang pagsamba sa dako na po. Maraming pong salamat, mga kapatid.